Good morning po sa inyong lahat. Matagal ko nang gustong gawin to. Magpasa ng story dito sa Pinoy Creepypasta. Fan ako simula pa noong unang beses ko kayong napakinggan. Naghahanap lang ako noon ng mga stories sa YouTube nang makita ko yung isang fiction story nyo. Simula noon lagi na akong nakaabang sa bawat upload. Andrew nga pala ang pangalan ko. Walang anak pero may ka-live-in partner. Ayaw pa kasi namin ng malaking responsibilidad. Kaya hindi pa kami sumusubok na bumuo ng bata. Pero siguro sa future kapag okay na ang lahat. Noong kabataan ko, merong snake charmer sa lugar namin. Pangalan niya Ethan. Ethan ang tawag namin sa kanya. Pero matanda na siya. Kasing tanda niya na yung lolo ko na namatay. Sabi ni mama sa akin, hindi raw nila alam ang tunay na edad ni Ethan. Basta bigla na lang daw itong lumitaw sa lugar namin. Tapos nagtayo ng maliit na kubo malapit doon sa ilog. Doon na siya nakatira. Kapag may ahas na nakikita sa mga bahay, si Ethan lagi ang tinatawag namin. Tulad nga ng sinabi ko, snake charmer. Hindi siya takot sa mga ahas. Wala rin siyang equipment na ginagamit kapag nanghuhuli. Kamay lang. Yung mga ahas, kapag nakikita siya, natitigilan. Para bang nakikilala siya. Oras na damputin niya yung ahas, ay aalis na si Ethan. Hawak-hawak yung ahas at saka uuwi sa bahay niya. Hindi namin alam kung anong ginagawa niya sa mga ahas na yon. Sabi ng iba, kinakain niya raw ng hilaw. Meron namang ibang nagsasabi na pinapatakas niya doon sa gubat yung mga ahas. Kapag nanghuhuli siya, hindi maiiwasan minsan na matuka siya ng ahas sa kamay. Yung iba wala namang kamandag. Pero nakita ko na rin siyang nakagat ng isang malaking kobra sa palayan. Doon yun sa palayan ni Tata Estong. 2 kobra yun. Yung isa na dampot niya. Tapos yung isa nakatago pala doon sa pilapil. Naapakan niya. Tinuklaw siya. Tinampot niya rin yun. Ang nakakapagtaka, ni hindi man lang siya tinablan ng kamandag nung ahas. Kung ibang tao siguro yun, bago pa makauwi sa bahay patay na. Isang beses nga ay namimingwit ako sa may ilog. Malapit yon sa bahay ni Ethan. Malapit nang dumilim nun. Kaso ang dami kong isda na nahuhuli. Kaya naisip ko, mga 2 isda pa tsaka ako uuwi. Nakaramdam ako na naiihi. Inipit ko muna yung pamingwit ko sa bato. Tumayo ako at naglakad doon sa may mga puno. May nakita akong ahas. Sobrang laki. Malaki pa sa binti ng isang tao. Kulay brown siya tapos yung mga mata, kulay pula. Pinagmasdan ko kung saan yun pupunta. Buti matalas pa yung paningin ko nun kasi kahit padilim na, kitang kita ko pa rin yung ahas. Sinundan ko ito at nakita ko na papunta yung ahas sa harap ng bahay ni Ethan. Naguluhan ako sa sunod kong nakita kasi tinubuan ba naman ng kamay at paa yung ahas. Tapos tumayo ito at unti-unting naging hugis tao. Si Ethan yung ahas na yun. Hindi ko napigilan ng sarili at napamura ako. Narinig ata ako ni Ethan kasi lumingon siya sa direksyon ko. Kusa namang tumakbo yung mga paa ko palayo. Hindi ko na binalikan yung pamingwit ko. Basta dumiretso na ako sa bahay. Nagsumbong ako kay Papa. Ilang beses niyang tinanong sa akin kung nagsasabi ba ako ng totoo. Siguro nakita niya sa mukha ko na seryoso nga ako. Tinawag niya yung ilang kapitbahay namin at pinuntahan nila yung bahay ni Ethan. Wala na silang naabutan. Hindi na uli nagpakita sa lugar namin si Ethan. Simula din nung mawala si Ethan, nabawasan yung kaso ng mga nawawalang alagang hayop sa amin. Sabi ng mga tao doon sa lugar namin, malamang ay si Ethan ang may kagagawan nun. Mabuti na raw na may nakatuklas ng totoo nitong pagkatao. Ako naman parang nabago ako ng experience na yon. Sobrang naging matatakotin ako sa ahas. Hanggang ngayon kahit mga videos lang ng mga ahas sa Facebook, hindi ko kayang tignan. Siguro dadalhin ko itong takot na ito hanggang sa pagtanda ko.
Paborito itong ikwento sa amin ni Lolo. Matanda na siya pero malakas pa rin at nakakapaglakad-lakad pa sa umaga para mamalengke. Ang tunay na pangalan ni Lolo, Ignacio. Tinatanong ko nga siya minsan kung nalulungkot pa siya kasi wala na si Lola. Lagi niyang sinasabi na masaya naman daw siya kasi nakakasama pa niya kami ng mga apo niya. Ito lagi ang binibida niya sa amin. Tumira daw siya sa Mindanao noong bago niya makita si Lola at mapakasalan. Doon daw kasi siya nakahanap ng trabaho. May isa siyang kaibigan na nag-alok ng trabaho. Mataas naman yung sahod kaya naengganyo siya na pumunta doon. Buti na nga lang daw at yung lugar na napuntahan nila malayo sa mga rebelde. Tumagal din daw ng 5 taon doon si Lolo bago siya nagpasyang umuwi dito sa amin. Nung panahon na yon, maraming kakaibang nangyayari doon sa lugar. Mga aswang, manananggal, meron nga raw kilala si Lolo na isang matanda na nag-aalaga ng itim na sigbin. Walang doktor sa lugar nila. Ang pinaka manggagamot mga albularyo na kaya raw gamutin kahit anong sakit ng isang tao. Madalas din daw na may suot ng mga anting-anting ang mga residente doon. Uso kasi ang mga kulam at sapi. Kailangan ng pangontra sa maraming bagay. Kalaunan, nasanay na lang daw si Lolo kasi no choice ka naman. Dalawa lang daw ang pagpipilian. Matakot ka at aalis o tatanggapin mo na lang na ganun talaga ang lugar na yon. Isang umaga raw, napabalita na may engkantadong ahas ang namataan doon sa gubat. Ang sabi kasing laki raw ng sasakyan yung ahas. Imposibleng mahuli ng isang tao lang. May isang negosyante na nangako na kung sino man ang makakahuli doon sa engkantadong ahas ay magbibigay siya ng malaking halaga, patay man o buhay yung ahas. Syempre naengganyo sila Lolo. 7 raw sila na nagbaka sakali doon sa gubat at hinanap yung engkantadong ahas. Nung una, mga bakas lang ang nakita nila. At base raw sa bakas, sobrang laki nung ahas. Inabot sila ng isang buong araw. 5:00 na nang marating nila yung kuweba. May mga flashlight naman daw sila. Pumasok sila at nakita nila na doon nga pumasok yung ahas. Malalim pa rin yung bakas niya sa lupa. Sinundan nila. May malawak daw na espasyo sa dulo ng kuweba. Nung ilawan daw ito ni Lolo, akala niya may malaking troso na nakabalandra sa daan. Pero hindi. Yun na pala yung ahas. Siyempre nagpanik sila. Kasi kahit may mga equipment silang dala, hindi nila alam kung paano papatayin yung ahas na yun. Daganan lang daw sila nung ahas, siguradong durog na sila. Sabi nung isang kasama niya, pwede raw nilang buhusan ng gasolina yung ahas, tapos sindihan. Yun na dapat ang gagawin nila. Kaso biglang gumalaw yung ahas. Hinintay nila kung anong gagawin. Biglang lumitaw yung ulo ng dambuhalang ahas at para bang inoobserbahan sila nito. Tapos bigla silang nakarinig ng boses. Yung boses daw parang boses ng isang matanda. Garalgal. Sinasabihan daw sila na umalis na. Iisa lang daw ang pwedeng panggalingan ng boses na yun. Yun ngang ahas. Tsaka na lang napagtanto na narinig nila yung boses gamit ang utak nila. Nakikipag-usap yung ahas nang hindi nagsasalita. Kung tama yung nabasa ko sa Google, telepathy ata ang tawag doon. Nung tumakbo yung isa nilang kasama, tumakbo na rin daw silang lahat. Sabi ni Lolo, yun daw ang unang beses na natakot siya ng ganun. Sinabi na lang nila doon sa negosyante na hindi nila nahanap yung ahas. Ayaw nilang sabihin yung totoong nangyari kasi alam naman daw nila na hindi sila paniniwalaan. Walang ibang pinagsabihan si Lolo nung mga nangyari kahit nung makauwi siya. Sinimulan niya lang daw ikwento yun nung meron na siyang mga apo na pwedeng pagkwentuhan. Hindi raw nila alam kung anong nangyari doon sa ahas. Sinubukan daw nilang balikan yung kuweba pero wala na yun doon.
Good morning po. Ako nga pala si Jet, Sir Neb. Sana mapansin niyo ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Lumaki ako sa Zambales. Ang tatay ni Mama na si Lolo Ansel ay isang retiradong forest ranger. Marami na siyang naikwento tungkol sa bundok. Mga hiwaga na nasaksihan niya at mga kababalaghan na naipasa sa kanya ng mga katutubong Aita. Ito nga yung kwento na hindi ko talaga alam kung maniniwala ba ako o ano, dahil hindi naman si Lolo ang nakakita talaga. Kwento lang daw ito ng kaibigan niyang Aita. At kahit yun mismong Aita na yun, ay narinig din lang ang kwentong ito sa kanyang lolo. Ayon sa kwento ng kaibigan ni Lolo na si Mang Andam, binata pa ang kanyang lolo na tawagin na lang nating Tatay Ben nang mangyari ito. Tulog na yung buong bayan nang basagi ng napakalakas na sigaw ang katahimikan ng gabi. Isang malakas, mahaba at galit na sigaw na narinig ng karamihan mula sa kagubatan. Hindi raw ito sigaw ng tao na nasugatan o natakot. Galit daw talaga at may timbre na parang umaatungal. Parang pinagsamang iyak ng hayop, boses ng babae at lagitik ng buto. At ang mga Aita, bagamat sanay na sa gubat, hindi raw lumabas ng bahay o lumapit sa gubat. Takot na takot ang lahat dahil sa isip daw ng mga yun ay may sumisigaw nga, pero hindi yun tao. Sabi pa raw ni Tatay Ben, kung ano man ang nangyayari ay hindi nasaklaw nilang mga nakarinig. Kinabukasan habang nangunguha ng kahoy sa gubat si Tatay Ben at ang pamangkin niya, natanawan nila sa di kalayuan ang nakabaluktot na katawan ng isang higanting sawa. Halos kasing taba ng pamangking bata ni Tatay Ben at saksakan daw ng haba. Hindi na nila maalala kung gaano kahaba, pero ang kinikilabot nila ay may mga paa sa bunganga nito. Hindi paa ng baboy ramo o anumang hayop, kundi paa ng tao. Nanlilimahid at ang mga kuko sa paa ay mahahaba at makakapal na parang pinabayaan. Bukod doon ay kapansin-pansin din na parang patay na yung sawa. Hindi na ito kumikilos at nilalangaw na. Napakabaho rin ng amoy. Hindi amoy bulok pero ubod ng lansa. Bumalik sa kabayanan sina Tatay Ben para humingi ng saklolo dahil hinala nila ay ang taong nasa bibig ng sawa ang siyang sumigaw ng nagdaang gabi. Pagbalik nila sa kinapupwestuhan ng sawa ay naghanda na sila para biyakin ang katawan noon para makuha yung bangkay ng biktima nito. Nung lapitan nila ng tuluyan ng sawa ay noon lamang nila napansin na tad-tad ng mahahaba at malalalim na kalmot ang katawan ng ahas. Sa bandang ibaba lamang ng bibig nito ay may malalim na kalmot na halos pumugot sa ulo ng hayop. Doon na rin nila sinimulang biyakin ang hayop at napaatras daw sina Tatay Ben nung makitang ang katawan pala ay kalahati. Wala yung pang-itaas na bahagi. Putol mula sa bewang at ang paraan ng pagkakaputol parang pinunit. Biniyak pa nila ng buo yung katawan ng ahas sa paghahanap sa pang-itaas na bahagi ng katawan. Pero wala na silang nakita. Doon na napausal ng panalangin sa kanilang mga anito ang mga katutubo. Nung hilahin nila ang kalahating katawan at mapatapat yun sa liwanag ng araw, bigla umanong nag-apoy at hindi tumigil sa pagsiklab hanggat hindi naaabo pati yung mga buto. Doon nila nalaman na magkukutod o manananggal pala ang kinain ng sawa. Siguro daw ay nakita ng manananggal na kinakain na ng sawa ang kalahating katawan nito, kaya pinagkakalmot ang hayop na naging dahilan ng pagkamatay, kaya hindi nalulun ng buo ang mga binti. Pero bakit hindi kinuha ng manananggal ang kalahati nitong katawan kung napatay naman niya yung sawa? Nalaman nila Tatay Ben ang sagot nang sila ay maglakad-lakad pa ng ilang metro ang layo mula sa sawa. Nakita nila ang bunton ng abo na katulad ng sa naabong bewang ng manananggal. Baka raw inabot na rin ng sikat ng araw ang halimaw habang kinukuha nito ang kalahati ng katawan. Isa sa mga kinakain ng mga Aita
ay karne ng sawa. Pero sa pagkakataong yun ay sinilaban nila ang bangkay ng hayop. Natatakot sila sa maaaring maging epekto sa kanila ng kinain nitong manananggal. Oras na sila naman ang kumain noon. Yun ang kwento ng lolo ni Mang Andam. Nakakapangilabot. Pero pinasasalamatan daw ni Tatay Ben ang sawa dahil hindi man nito intensyon ay nailigtas nito ang mga aita sa kuko ng manananggal. Kahit buhay nito ang naging kapalit. Kwento ito ng isang katrabaho sa amin. Siya si Jean. Taga-probinsya siya. Baguhan siya sa trabaho. Tahimik, mahiyain. Palagi namin siyang sinasama sa mga gala namin kasi ayaw naming na-out of place siya sa trabaho. Gusto naming belong ang lahat sa grupo. Simula noon, unti-unti na rin na nag-o-open up sa amin si Jean. Ang dami niya palang experience sa probinsya kasi dati raw sobrang hirap nila. Nung magkainuman sa bahay, may kinuwento si Jean na karanasan na alam kong pasok dito sa YouTube channel nyo. After ko marinig yung story, ito agad ang naisip ko. Ang ipasa dito sa channel ang story para mapakinggan ng maraming tao. Nagpaalam naman ako kay Jean. Okay lang daw sa kanya. 5 raw silang magkakapatid. Si Jean ang ikalawa sa panganay. Sobrang hirap ng buhay nun kasi ang papa niya pedicab driver. Yung mama naman niya nagtatrabaho sa patahian. May mga pagkakataon daw na halos wala silang makain kasi kulang yung sahod ng mga magulang niya. May kaibigan daw siya na nagsabi na marami na namang nagsisilabasang ahas sa gubat. Doon daw sa kanila pagkain ng turing sa mga ahas. Masarap daw ito, lalo na kapag inadobo. Libreng ulam, basta marunong ka lang manghuli at magkatay. Nung sumapit ang hapon, sinundo siya ng mga kaibigan niya. Pumunta sila sa gubat at naghanap ng ahas. Sinuyod nila yung gubat hanggang sa may nakita silang 2 malalaking sawa doon sa ilalim ng malaking puno. Nakapalupot sa ugat ng puno yung mga sawa. Kapag nanguhuli daw sila ng ahas, ang importante daw ay mahawakan mo agad ang ulo nila. Tapos pwede mo na itong isilid sa sako at sa bahay na katayin. Dahan-dahan silang lumapit. Hinahanap nila kung nasaan ang ulo ng sawa. Si Jean daw ang nakakita kung nasaan ang ulo nito. Parang normal na kulay lang daw yung sawa. Pero yung ulo nito, kulay ginto. Kumikinang-kinang pa. Napatingin daw siya sa kaibigan niya. Hindi sila makapaniwala na may ganoong klaseng ahas na ginto ang ulo. Bago pa man daw sila makakilos para dakmain yung ulo, may tumawag na sa kanila. Paglingon nila, may babae na mahaba ang buhok, nakatayo sa kanan nila. Ang weird daw ng itsura ng babae na yon. Kasi yung mata niya, pahalang, kulay dilaw. Tapos imbis na ilong, ay may 2 butas lang siya sa muka. Isa pa sa mga napansin nila ay yung kaliskis sa balat noong babae. Naglakad ito papalapit kila Jean. Hindi raw sila makahinga nung oras na yon. Parang sasabog yung mga puso nila sa kaba. Nagsalita daw yung babae. Pwede raw nilang hulihin ng kahit na anong ahas sa gubat, maliban sa ahas na yon. Para silang hinihipnotismo noong babae. Sabi ni Jean, lahat daw ng sinasabi nito paulit-ulit nilang naririnig sa utak nila. Tumatango sila nang hindi nila alam. At nang sabihin ng babae na umalis na sila, kusang naglakad daw yung mga paa nila palayo doon sa ahas na may gintong ulo. Naglakad sila ng naglakad hanggang sa ma-realize nila na nakabalik na sila sa bahay. Dahil sa nangyari, ilang araw din silang hindi pumunta sa gubat. Yung ibang araw, paulit-ulit na napanaginipan yung babae. Sabi ni Jean, sa tingin niya raw ay diwata ng mga ahas yung nakita nila. Buting araw at hindi sila sinaktan nito kahit palagi silang nanghuhuli ng mga ahas.
Simula noon, pinangako ni Jean sa sarili na hindi na muli pang manghuhuli at kakain ng ahas. Alan po ang pangalan ko, Sir Neb. Matagal na akong fan ng channel nyo. Sana po masama nyo rin itong pinasa kong kwento kasi gusto kong mapakinggan sa YouTube channel nyo. Hindi tungkol sa akin ang kwentong maririnig nyo ngayon. Tungkol ito sa isang sigang tambay dito sa amin. Boga ang pangalan niya. Kung malapit kayo sa barangay namin, malamang makikilala nyo kung sino itong si Boga kasi hindi lang sa lugar namin notorious ang pangalan niya. Nakakarating din siya sa ibang lugar. Lahat ng tao sa amin galit kay Boga. Grabe din kasi yun. Solo sa buhay na lang siya. Iniwan ng asawa at anak niyang 3 years old pa lang. Adik kasi. Laging nakadroga. Ultimo panggatas na lang ng baby nila, ipang bibisyo pa. Kapag pinagsabihan naman ng asawa, nagagalit. Tapos nakikita na lang namin na binubugbog niya yung asawa niya. Ayaw na ayaw siyang isali sa mga inuman dito sa amin. Kaso kapag pinagbawalan mo siya, magagalit, magwawala. Kaya minsan kapag may okasyon, no choice. Talagang dapat nandoon si Boga. Tapos kapag nalasing, maghahanap ng kasuntukan. Magnanakaw din yun ng kung ano-anong bagay. Wala kasing trabaho. Kapag alam niyang hindi kayo naglalak ng bahay sa gabi, paniguradong sasalisihan niya ang bahay niyo. Tangay lahat ng bagay na pwede niyang ibenta. Yung tita ko nga, nagpatong lang ng cellphone niya sa balkonahe. Tapos dumaan lang daw si Boga. Bigla ba namang nawala? Ayaw namang kumprontahin ni tita si Boga kasi baka magwala pa. Kahit yung mga tanod sa amin, hindi siya magawa-gawang hulihin. Paano ba naman kasi nanlalaban? Laging may dalang armas si Boga saan man siya magpunta. May isang beses na nasaksak niya yung dayo na kainuman kasi nayabangan daw siya sa mga kwento nito. Buti naman at nadala agad sa ospital yung dayo. Si Boga nagtago. Hindi mahuli ng pulis kasi walang umamin kung nasaan si Boga. Lahat takot sa kanya. Mga bandang 2017 nang lumilo sa kabalbalan nitong si Boga. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Nagulat nga kami lahat kasi dati araw-araw nasa labas siya ng bahay. Pinagtitripan sino man na makasalubong. Ang sabi ng mga malapit sa kanya na tambay din at adik, may sakit daw. Hindi nakakatayo kasi namamaga ang katawan. Tapos nagsusuka raw ng itim na likido. May isang beses na napadaan ako doon sa bahay nila. Nasilip ko saglit si Boga. Halos hindi ko na siya makilala. Yung dating katawan niya na puro muscle, lumubo na. Para bang may naglagay ng hangin sa katawan niya. Kahit yung mukha niya magang-maga. Nakakaawa yung itsura. Hanggang isang hapon, nagkagulo doon sa harap ng bahay ni Boga. Isa ako sa mga nakakita kung anong nangyari. Sumisigaw daw kasi dahil sa sakit itong si Boga. Kitang-kita nila na may kung anong gumagalaw sa balat ni Boga. Nagmamakaawa na ito na dalhin siya sa ospital o kahit sa albularyo. Pero walang gumagalaw. Lahat pinapanood lang siya na unti-unting namamatay. Hanggang sa napunit yung balat niya. Kumalat yung tubig at tugo mula doon. Lumabas yung napakaraming maliliit na ahas sa katawan niya. Takbuhan kami palabas ng bahay. Nung datnan ng pulis, patay na raw si Boga. Pati yung mga ahas na lumabas sa katawan niya, patay na rin. Nagkalat sa sahig ng bahay niya. Ang usap-usapan sa amin, kinulam daw si Boga. Pero hindi na namin nalaman kung sino ang kumulam sa kanya. Wala na rin kaming pakialam. Ang mahalaga lang sa amin, na wala na rin yung salot sa lugar namin. Ako po si Julian.
May kwento ako boss pero hindi ko karanasan. Kundi sa lolo ko na awa ng Diyos ay kasama pa rin namin hanggang ngayon na 85 years old na. Siya po ay si Emmanuel. Pero tawagin na lang natin siyang Lolo Eman. May pangyayari sa buhay niya noong panahon na isa na siyang ganap na albularyo na hindi niya talaga makakalimutan. Yun po ang madalas niyang kwento, magmula sa mga anak niya hanggang sa aming mga apo niya. Tungkol sa isang antingero na naging matalik niyang kaibigan, ngunit naging mortal na kaaway din sa bandang huli. Taong 1970, 30 anyos siya nang magsimulang mambulabog sa baryo nila ang mga ahas. Sa mismong araw ng kasal nila, unang nambulabog ang mga yon. Doon sa simbahan, bigla na lang napasigaw si Lola Chayong nang makita niya na lumabas mula sa loob ng laylayan ng wedding gown niya ang isang ahas. Dali-dali namang kumilo si Lolo Eman. Naghanap ng patpat na maipambubugaw sa ahas, habang si Lola Chayong ay naninigas ang katawan sa takot at hindi makakilos. Mabuti na lang daw at isa sa mga lalaking abay nila ang marunong manghuli ng ahas, kaya nakaligtas si Lola. Ang nahuling ahas ay nilagay nila sa sako. Dahil albularyo na si Lolo noon ay naghinala siya na ang ahas ay hindi ordinaryo. Kaya naman sinabihan niya yung nakahuli na dalhin yun sa kanya sa bahay pagkatapos ng kainan. Narinig yun ni Lola Chayong. At ang sabi ay baka nagkataon lang na may ahas ngang naligaw doon sa simbahan. Wag na raw intindihin ni Lolo. Total naman ay ligtas na sila. Hindi na lang umimik si Lolo. Kasi alam niya na magnobyo pa lang sila ay kontra na si Lola sa pagiging albularyo niya. Ayaw kasi ni Lola ng mga kababalaghan at mga bagay na mahirap ipaliwanag. Gayunpaman, tinuloy pa rin ni Lolo ang pag-iimbestiga sa ahas matapos nga yung kasal nila. Yung abay niya na nanghuli ay si Martin, isa sa mga kaibigan niya. Doon na lang din dinala ang ahas sa bodega ng mga lumang gamit nila Martin para hindi na makita ni Lola. Nilipat nila sa malinaw na garapon. Tinignan yung mabuti ni Lolo Eman. Yung ahas parang sadyang nakipagtitigan din daw sa kanya. Ang suhestyon ni Martin ay patayin na yung ahas para maobserbahan nila ng maayos, pati yung laman loob. Pero ayaw ni Lolo. Mas mainam daw kung makikilatis niya ng buhay. Binilinan niya si Martin na bantayan at ingatan yung ahas. Wag na wag daw hahayaan na makawala. Babalikan na lang niya sa ibang araw. Sumang-ayon naman si Martin. Interesado rin siya sa posibleng matuklasan ni Lolo tungkol sa nahuli niyang ahas. Nung mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod din yung pagkakita ng mga taga-baryo sa ilan pang mga ahas. Sa bukid, sa ilog, sa kalye mismo at pati sa mga kabahayan. May mga ginamit na silang pangontra, pero pasulput-sulput pa rin sa lugar nila. Nawawala lang ng ilang araw, para bang namamahinga. Pero ayun nga, bigla na namang magpapakita at mambibiktima. Sa pagsisiyasat ni Lolo Eman sa nahuling ahas nung kasal nila, nakumpirma niya na hindi nga yun pangkaraniwan. Mukhang may bulong, may amo. Kailangan daw niyang malaman kung sino. Pero sa mga oras na yon ay hindi pa niya matukoy. Kailangan pa rin niyang pag-aralang mabuti. Matalino raw yung amo ng ahas. Para bang alam na may albularyong mag-iimbestiga, kaya makapal ang bulong na nilagay doon. Hindi basta-basta matutuklap ng kahit na anong orasyon. Pero hindi siya sumuko. Lalo pa at meron na raw ilan na natuklaw ng mga sumusulpot na ahas. Taga-kabilang baryo pa ang tumutulong sa kanila na may kaalaman sa pagsipsip ng lason. Pero ang ibang araw ay nangamatay talaga. Yung mga hindi naagapan. Kumbaga namerwisyo talaga yung mga ahas na yun. Kaya yung mga taga-baryo ay nabalot ng takot. Sa panahon na nasa ahas ang atensyon ng buong baryo, ay sumulpot ang antingero na si Lolo Badong. Nagulat si Lolo Eman nang magkasalubong sila sa daan. Paano ay
dati nga silang matalik na magkaibigan. Ngunit dahil sa nag-focus sa pagiging antingero si Lolo Badong, kinailangan niyang magpalipat-lipat ng lugar, mamundok at magsaliksik ng mga bagay na may kinalaman sa pagiging antingero. Kaya nagkahiwalay sila ng landas ni Lolo Eman. Sa muli nilang pagkikitang yun ay mahigpit silang nagyakap, kamustahan, kwentuhan, hanggang sa ang pagkikitang yun ay nauwi pa nga sa inuman. Doon mismo sa bahay nila lolo sila uminom. Si Lola Chayong naman ay naghanda ng mapupulutan nila. Nagluto siya ng konting kaldereta at sinampalukang manok na paborito ng asawa niya. Panay daw ang bida noon ni Lolo Badong tungkol sa mga natutuhan niya bilang antingero, at binida rin niya kay Lolo na marami siyang kaalaman sa ahas. Pagyayabang pa niya, nagagamit niya ang ahas laban sa mga kaaway, mapatao man daw o masamang elemento sa bundok. Natigilan si Lolo. Para bang nadulas naman si Lolo Badong at agad na sinabi na nabalitaan niya ang nangyayari sa baryo. Gusto raw niyang tumulong sa pagsugpo ng mga yon. May tamang proseso raw maliban sa pagpatay at kakailanganin niya ang tulong ni Lolo Eman bilang mahusay na albularyo. Nakumbinsi naman niya si Lolo at kahit mga lasing na sila ay pinlano nila ang gagawin laban sa mga perwisyong ahas. Maya-maya ay tinawag ni Lola Chayong si Lolo Eman. Sinabihan niya na pauwiin na si Lolo Badong dahil malalim na ang gabi at lasing na nga rin. Pero naawa naman si Lolo Eman dahil mukhang hindi na kaya ng matalik niyang kaibigan na umuwi. Nagsusuka na sa sobrang kalasingan. Ang ginawa niya ay doon niya pinatulog sa mahabang upuan nila sa sala. Naiiling naman si Lola Chayong. Ayaw niya ng mga ganoong eksena sa bahay na may makikitulog na lasing. Pero wala na siyang magawa dahil nga matalik na kaibigan ng asawa niya ang antingero at ayaw nito na mapahamak ang kaibigan sa pag-uwi sa gitna ng dilim dahil sa kalasingan. Tiyak daw na sasamantalahin ng mga masasamang elemento na makatsyempo kay Lolo Badong ang pansamantala nitong kahinaan sa ilalim ng espiritu ng alak. Lasing din si Lolo Eman kaya inakay na ni Lola sa silid nila. Hindi sigurado si Lolo Eman kung ilang oras na siyang nakatulog nang mapabalikwas siya ng bangon sa sigaw ni Lola Chayong. Kaya pala ay may ahas na gumagapang sa papag nila. Agad ding kumatok sa silid nila si Lolo Badong na nahulasan na ang pagkalasing. Tinatanong kung anong nangyayari. Hindi raw makaalis sa papag sina Lolo noon. Pinapakiramdaman pa niya yung ahas. Ang antingero naman sa pag-aalala raw ay binalya na ang pinto. At nang makita ang sitwasyon ay agad ginamitan ng kaalaman niya sa pagpapasunod ng ahas. Bumigkas siya ng mga salitang maski si Lolo Eman ay hindi naintindihan. Hindi alam ni Lolo ang orasyon na yon, pero napaka-epektibo daw kasi yung ahas ay unti-unting umaatras hanggang sa tuluyan nang gumapang palabas ng bintana. Sinundan pa raw nila ng tingin kung saan pupunta. Doon daw sa talahiban sumuot hanggang sa nawala na nga sa paningin nila. Nagpasalamat si Lola Chayong kay Lolo Badong, pero sabi niya sa halip na pinatakas, dapat daw ay pinatay na lang yung ahas para hindi na makapamerwisyo pa sa iba. Baka raw kasi bukas makalawa sa ibang bahay naman pumasok. Paliwanag naman ni Lolo Badong, ang pagpatay sa ahas ay may katumbas daw na kamalasan. Naniniwala siyang ang dapat lang daw gawin ay ilagay ang ahas sa dapat nitong kalagyan. Isa pa, nagagamit niya ang ahas sa iba pang paraan na panglaban sa masasamang elemento. Kaya hindi rin siya sang-ayon na patayin ang mga ahas. Sabi ni Lolo Eman, kung ganun, ang gagawin pala nila ay itataboy lang ang mga ahas patungo sa lugar kung saan sila nararapat. Natumbok daw ni Lolo. Yun daw eksakto ang gagawin nila. Sa pinagsamang kapangyarihan daw nila ni Lolo bilang albularyo at antingero ay magagawa nila yun. Hindi 100% na kumbinsido si Lolo Eman. Bagamat sinang-ayunan niya si Lolo Badong, ay may bahagi sa isip niya na nagdududa.
Bago umuwi si Lolo Badong, ay tinulungan pa niya si Lolo na ayusin ang pinto na nasira kanina sa pagbalya niya. Nung makaalis na ang kaibigan, may napulot daw si Lola Chayong na kapirasong parang balat ng ahas sa mismong sahig nila. Binigay niya yon kay Lolo Eman. Kinatuwa ng maraming taga-baryo ang pagbabalik ng antingerong si Lolo Badong sa lugar nila dahil na nga kung tutulungan sila sa problema nila sa mga ahas. Nanliit naman si Lolo Eman. Noon daw niya naramdaman na parang wala siyang silbi dahil hindi niya na kayang solusyonan ang problemang yon nung hindi pa dumarating ang antingero. Pero sa kabilang banda, natuwa na rin siya dahil matalik naman niyang kaibigan si Lolo Badong at sinabi nga nitong kakailanganin din ang tulong niya sa pagtataboy sa mga ahas. Nung araw ngang yon ay maaga silang nagpunta sa gubat. May baon na silang pagkain dahil sinabi ng antingero na aabutin sila doon ng gabi. Si Lola Chayong naman ay hindi raw maitago ang pag-aalala para sa asawa niya. Hindi raw siya komportable sa lakad na yon. Hindi naman masyadong nabigyang pansin ni Lolo ang pag-aalala ng may bahay niya. Kasi lagi naman daw ganoon si Lola Chayong tuwing lalabas siya ng bahay. Lalo na kung may gagamutin na nasasaniban. Pagdating sa gubat, may binigay na pulsera si Lolo Badong kay Lolo Eman. Proteksyon daw yon laban sa ahas. Sakaling maunahan sila sa pag-atake. Ang kailangan daw ay makita nila yung pinakapinuno ng mga ahas. Kapag nakita nila, ay yun mismo ang itataboy nila palabas ng gubat, patungo sa malayong lugar o sa matataas na bundok. Susunod daw sa pinuno ang mga ahas na nasasakupan niya, nakasalukuyang naglalagalag sa iba't ibang sulok ng baryo. Huminto sila sa pusod ng gubat at doon nagritual. Pareho silang may baong orasyon. Si Lolo Eman muna ang naunang mag-orasyon. Sunod ay ang antingero. Tapos inulit nila ang ritual na ginawa kanina bago ang mga pag-oorasyon. Matapos yun ay namahinga muna sila. Kailangan daw nilang maghintay na dumilim at saka sila gagawa ng panibagong ritual na may basbas ng buwan. Nagkwentuhan muna sila habang hinihintay ang tamang oras. Ang binahaging kwento raw ni Lolo Badong kay Lolo Eman ay puro hinanakit sa mundo. Kabilang ang pagkabigo niyang makuha ang tiwala noon ng mga tao nung nag-uumpisa pa lang siyang maging isang antingero. Mabuti pa nga raw si Lolo ay pinagkatiwalaan agad sa panggagamot. Dinaing din niya ang kabiguan niya sa pag-ibig sa pagsasabing ang tanging babae na minahal niya ay iba naman daw ang minahal. Sa iba napunta, kaya nag-focus na lang daw siya sa pagiging antingero. Sa mga inamin ng antingero, naging palaisipan kay Lolo Eman kung sino ang babaeng tinutukoy ni Lolo Badong. Gayong sa tagal ng pagkakaibigan nila ay wala naman daw nabanggit sa kanya tungkol doon. Nung tanungin niya kung sino, ay hindi yun sinagot ni Lolo Badong. Kalimutan na lang daw dahil wala na rin naman magagawa si Lolo. Nung tumakip na nga ang dilim sa buong kagubatan, nagsimula na uli sila sa pagriritual. Ayon sa antingero, kusang lalapit ang pinuno ng mga ahas at masasaksihan yun ni Lolo. Makikita raw ni Lolo kung gaano siya kagaling bilang antingero. Hindi naman maintindihan ni Lolo Badong kung bakit tila may mga laman ang binibitawang salita ng matalik niyang kaibigan. Pero pilit na lang niyang sinasantabi dahil ang gusto niya ay makapag-focus sila sa agenda nila. Habang nakapikit si Lolo Eman, ay narinig niya at naramdaman ang ahas sa paligid, kaya napadilat siya. Pero binilinan siya ni Lolo Badong na huwag gagalaw at ituloy ang pag-oorasyon na ginagawa nila. Sa kabila ng pagdududa ay pinangibabaw daw ni Lolo ang pagtitiwala sa matalik niyang kaibigan. Pero gano'n na lang daw ang pagkabigla niya nung bigla ay tuklawin siya ng ahas sa mismong leeg niya. Napapikit uli siya, nanghina agad at natumba. Habang nakahandusay sa sahig ng gubat, ay dinig pa niya ang mga sinabi ni Lolo Badong.
na sa wakas ay nagkaroon din ng kaganapan ang matagal na niyang plano na tahimik na pabagsakin si Lolo. Inakala niyang wala nang malay si Lolo, kaya inamin niya na matagal na siyang naiinggit dahil sa paghanga at mainit na pagtanggap ng mga taga-baryo kay Lolo Eman bilang kanilang albularyo. Samantalang siya ay hindi man lang nabibigyan ng pansin, gayong mahusay din naman siyang antingero. Kaya lumayo siya para pag-aralan kung paano gagamitin ang ahas sa paghihiganti sa mga walang kwentang taga-baryo at pati na rin kay Lolo na siyang minahal daw ng babaeng mahal niya. Ibig sabihin pala ay si Lola Chayong ang tinutukoy niya na babae sa kwento niya kay Lolo. Ngayon daw ay palalabasin niyang natuklaw ng ahas si Lolo. Pero wag daw mag-alala si Lolo dahil hindi pa niya ito papatayin, kundi paparalisahin lang kahit pa sa leeg ang tuklaw at sasabihin na nailigtas niya si Lolo Eman para siya naman daw ang umani ng paghanga at tiwala mula sa mga taga-baryo. At lalong wag daw mag-alala si Lolo kay Lola Chayong. Siya na raw ang bahalang mag-alaga para sa matalik niyang kaibigan. Gusto man umalma ni Lolo Eman na hindi makapaniwala ay hindi naman niya magalaw ang katawan hanggang sa tuluyang magdilim pati ang utak niya at nawalan na nga siya ng malay. Hindi alam ni Lolo Eman kung anong klaseng orasyon ang ginawa sa kanya ni Lolo Badong. Pagmulat niya ay nakumpirma nga niya na buhay pa siya. Pero tulad ng sinabi nito ay para nga siyang naparalisa. Buong katawan niya ay hindi niya maigalaw. Nakahiga lang siya sa papag habang si Lolo Badong ay nagtatahi ng kwento sa harap ni Lola Chayong. Sinabi niya na binigyan niya ng proteksyong pulsera si Lolo Eman. Yun daw ang dahilan kaya kahit natuklaw na ng ahas sa leeg ay nanatili pa ring buhay dahil umepekto rito ang bisa ng pulseras na pinasuot niya. Huwag daw mag-alala si Lola Chayong kasi wala nang mga ahas na manggagambala sa lugar nila dahil naitaboy na niyang mag-isa. Natuklaw na raw kasi noon si Lolo Eman. Siya na lang ang tumapos ng ritual. Nanatili namang walang kibo si Lola Chayong. Nakatitig lang daw kay Lolo Eman. Kaya nagpaalam na si Lolo Badong at sinabing babalik na lang sa ibang araw. Nung mga sumunod na araw ay nagpanay-panay ang pagbisita ng antingero sa kanila. Palaging may dalang prutas at bulaklak para kay Lola, para hindi raw ito masyadong malungkot dahil sa naging kalagayan ni Lolo. At umugong din daw ang balita sa buong baryo kaugnay ng paghanga ng mga tao sa ginawang pagtaboy ni Lolo Badong sa mga ahas at pagliligtas sa albularyo. Araw-araw ay pinipilit ni Lolo Eman na makagalaw kahit alam niya na hindi ordinaryo ang pagkaparalisa niya. Sa hirap ng pagsenyas ay nagawa naman siyang maintindihan ni Lola na gusto niyang papuntahin doon si Martin, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan na lang niya nung mga panahon na yun maliban sa asawa niya. Agad naman pinuntahan ni Lola si Martin. Tulad ng bilin ni Lolo ay pinadala kay Martin ang unang ahas na nahuli nila sa simbahan. Nung madala na yon kay Lolo Eman nung gabi, sa pamamagitan pa rin ng hirap na pagsenyas ni Lolo, ay inutusan si Lola na isarado ang lahat ng pinto at bintana nila. Napakahirap daw noon para kay Lolo. Hirap na hirap siyang sumenyas at alam din niya na nahihirapan si Lola na intindihin yun. At alam din niya na walang alam ang dalawa sa mga gawain niya bilang albularyo. Pero tsinaga niya. Desidido siyang makawala sa orasyong pinanggapos sa kanya ng traidor na antingerong masahol pa sa ahas. May alam siya kung paano baliktarin ang ginawa nito sa kanya at kakailanganin niya ang tulong nila Lola at Martin hanggat hindi pa niya naigagalaw ang katawan niya. Sa loob ng silid nilang mag-asawa, doon nila sinagawa ang ritual ni Lolo. Pinalagay niya kay Martin sa gitna ang ahas na nasa lalagyan, habang si Lola ay pinagsindi niya ng 13 kandilang puti. Nagdalawang isip pa nga ang dalawa sa sunod na senyas ni Lolo. Ang gusto kasing mangyari ni Lolo ay hiwaan siya sa kamay
at ang dugo niya ay ipapatak sa bibig mismo ng ahas. Nagtitinginan pa raw sina Martin at Lola kasi natatakot sila na hiwaan si Lolo. Pero pinilit ni Lolo na gawin nila yon dahil bahagi yon ng pagriritual. Kaya napilitan na nga ang dalawa na sundin. Nung mahiwaan na nga si Lolo Eman, ay dinukot ni Martin ang ahas sa lalagyan at binuka ang bibig nun. Tsaka pinatakang nakuhang dugo mula kay Lolo. Matapos yon, pinainitan nila ang ahas sa sindi ng mga kandila habang binabasa ni Lola ng taimtim ang isang pahina sa libro ng orasyon ni Lolo. Maya-maya ay tila nawalan ng malay ang ahas. Sinenyas ni Lolo kay Martin na pakawalan yon. Kahit nagtataka ay agad namang sumunod ang lalaki. Matapos ang sinagawa nilang ritual, sinabihan na ni Lolo Eman sina Lola at Martin na magpahinga na at bukas ay malalaman nila ang resulta. Tulog na raw noon si Lola, pero si Lolo Eman ay mulat na mulat pa. Malaki ang tiwala niya sa ginawa ng dalawa at malaki ang pag-asa niyang hindi sila mabibigo. Meron din siyang hinihintay na mangyari. Maya-maya lang ay kumatok na sa pintuan nila si Lolo Badong. Malakas at sunod-sunod ang katok. Sumenya si Lolo kay Lola na wag yung buksan. Tapos nagpatulong siya kay Lola na maiupo siya doon sa bintana. Inalalayan naman siya. Binuksan ni Lola ang bintana. Nakita nila si Lolo Badong na nakahandusay ng upo sa harap ng pintuan nila. Hawak ang leeg. Napatingin sa kanila sa bintana. Alam niyang may gustong sabihin pero halata namang nahihirapan ng ibukaman lang ang bibig. Pinipilit pa ring makatayo sa kabila ng kalagayan. Nakatayo naman ng sapo pa rin ang leeg, humarap sa kanila sa bintana. Hindi maintindihan ni Lola ang nangyayari dahil nga hindi pa naman nasasabi sa kanya ni Lolo ang totoo. Kaya naguguluhan siya kung bakit ayaw papasukin ni Lolo ang matalik na kaibigang antingero at bakit pinapanood lang nito ang nangyayari kay Lolo Badong. Yung mga sandaling yon na unti-unti nang ginugupo ng tuklaw ng ahas si Lolo Badong ay talagang pinanood ni Lolo Eman. Hindi niya maiwasan na maiyak kasi naaalala niya yung pinagsamahan nila. Pero yun lang din ang alam niyang paraan para mabawi ang sumpang kinabit nito sa kanya. Isang orasyon na nagsilbing gapos sa katawan niya dahil lang sa inggit at selos na pinairal nito kaysa isaalang-alang ang pagkakaibigan nila. Para kay Lolo Eman, hindi sapat ang dahilan ni Lolo Badong para gawin sa kanya yon. Ayaw man daw niya na siya pa ang maging dahilan ng kamatayan nito, ay wala na siyang magagawa. Binalik lang niya rito ang ginawa sa kanya. Yun nga lang, hindi mapaparalisa si Lolo Badong tulad niya, kundi magdidiretso sa kamatayan dahil hindi naman alam ni Lolo Eman ang ginamit nitong orasyon sa pagpaparalisa. Ang ginawa lang ni Lolo sa tulong nila Lola Chayong at Martin ay ang orasyonan ang ahas at utusan na bumalik sa amo para tuklawin. Ilang saglit pa nga at tuluyan na ngang bumagsak ang antingerong si Lolo Badong sa harap ng matalik niyang kaibigang albularyo na tinraidor niya. Gusto sanang tulungan ni Lola dahil nag-alala siya, pero pinigilan siya ng kamay ni Lolo Eman na nung mga sandaling yun ay nakakagalaw na. Nakapagsalita na rin si Lolo. Ibig sabihin ay nakawala na siya sa pagpaparalisa sa kanya ng antingero. Noon niya pinaliwanag kay Lola ang mga totoong nangyari sa gubat at ang mga narinig niyang pag-amin mula mismo kay Lolo Badong. Kaya yung awa ni Lola kanina kay Lolo Badong ay napalitan ng galit. Pero dahil sa patay na nga ang antingero, ay hindi na niya magagawang sumbatan. Kasi pala si Lolo Eman din ang tumutulong dati kay Lolo Badong sa tuwing palalayasin ng mga kamag-anak dahil ayaw mag-aral at puro paghahanap ng anting-anting ang inaatupag. Kinakausap ni Lolo ang mga magulang niya para kupkupin si Lolo Badong hanggat hindi pa pinababalik ng mga kamag-anak sa bahay nila.
Ulila na kasi sa mga magulang. Tapos nga ay nagawa pa niya yon kay Lolo Eman. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi pinasama ni Lolo ang imahe ng antingero sa mga taga-baryo. Wala raw siyang pinagsabihan maski isa. Tanging sila lang nina Lola Chayong at Martin ang nakakaalam. Pinalabas nila na natuklaw ng ahas si Lolo Badong nung kumakatok sa kanila at hindi naman agad nila napagbuksan. Kasi nga alanganing oras, natutulog sila, hindi agad nagising. Nakita na nga lang nila na nakahandusay at may tuklaw ng ahas sa leeg. Kaya si Lolo Badong ay nailibing ng may dangal. Bali, nagawa na lang ikwento ni Lolo Eman yun sa mga naging anak nila ni Lola at sa amin nga na mga naging apo nila. Isang magandang araw sa inyo, Sir Neb. Ako nga pala si Santi. Share ko lang sana itong kwentong personal kong nakita at naranasan noong nag-aalaga ako ng isang matandang may sakit sa aming probinsya. Nag-aral at nagtapos ako ng nursing sa CEU. Ready na yung mga a-applyan kong ospital. Oras na makapasa ako sa licensure. Confident pa ako noon kasi magandang universidad ang panggagalingan ko na may mataas na passing rate sa NLE. Tapos noong lumabas ang resulta ay wala ang pangalan ko. Bagsak ako, Sir Neb. Ang matindi pa, yung kaklase kong nangungopya lang naman noon sa klase ay pasado. Nakita ko mismo yung pangalan niya sa listahan. Kaya pakiramdam ko ay ubod ako ng bobo. Grabe talaga yung iniyak ko noon at halos kinonsidera ko na ngang magpakamatay. Sobrang unfair para sa akin. Hiyang-hiya rin ako sa pamilya, mga kaibigan at kapitbahay ko. At ayoko na halos lumabas ng bahay. Kung hindi lang ako inalok ng trabaho ng isa naming kapitbahay, ay baka lugmok na talaga ako habang buhay. Si Ate Che, inalok ako na maging caregiver ng nanay niyang bedridden na, si Nanay Tapia. Tinanggihan ko nung umpisa kasi hindi naman nga ako registered nurse. Pero nakiusap si ate. Hindi raw kasi nila kayang kumuha ng caregiver talaga dahil malaki ang sinisingil sa kanila. Baka raw mapag-uusapan ng talent fee ko. Long story short, ako na nga ang caregiver ni Nanay Tapia. Hindi naman siya mahirap alagaan, lalo na at hindi naman siya ma-attitude. Pabiro pa nga at ang laging pinagagawa sa akin ay magluto o kaya ay bumili ng pagkain. Mahilig kumain si Nanay Tapia at yun din ang concern sa kanya nila Ate Che. I-monitor ko yung pagkain niya dahil baka nakakasama na yung kinakain. Ang mahirap lang ay ang paliligo ni nanay dahil may katabaan siya. Mahirap ibangon at isakay sa wheelchair. Hindi ako stay in dahil kapitbahay nga lang namin sila. Naging mas mahaba lang ang oras ng trabaho ko nang lumala ang kondisyon ni nanay. Dumaraing siya ng pananakit ng tiyan, lalo na kapag gumagabi na. Ungol siya ng ungol at ang dumi niya ay may kasama ng dugo. Dinala namin siya sa ospital at bumuti yung kalagayan niya. Pero nang iuwi ay muli siyang nanghina. Doon na nga ako nagstay in para mabantayan ko kung ano ba ang nangyayari kapag natutulog na siya. Nung unang mga gabi ay wala naman akong napansin na kakaiba. Kapag umuungol siya sa pagtulog ay pinatatagilid ko siya at umaayos yung kanyang pagtulog. Kaya naman na-realize ko na sa ganoong posisyon siya patulugin lagi. Hanggang sa isang gabi na natutulog na ako ay naalimpungatan ako sa mga ungol ni nanay. Pagkita ko sa kanya ay nakatihaya na muli siya ng higa. Mahinang ilaw lang ang nakasindi noon kaya sinindi ko na yung fluorescent para ma-adjust ko siya ng maayos. Pagkalat ng liwanag may nakita akong paa ng tao na biglang sumuot sa ilalim ng kama ni nanay. Nawala lahat ng himaymay ng antok sa katawan ko. Dali-dali akong dumampot ng kutsilyo na gamit sa pagtatalop ng prutas at dumukwang sa sahig para masilip kung sino yung tao sa ilalim. Pero sa halip na tao ay
isang itim na ahas ang nakita ko na nakataas pa yung ulo habang palawit-lawit ang dila at parang inaamoy ang ilalim ng higaan ni nanay. Kabadong-kabado ako noon pero hinablot ko yung buntot ng ahas. Tinangka akong tuklawin noon pero nabitawan ko agad sabay hawi ng kutsilyo. Nasugatan ko yung ahas dahil may tumilamsik na dugo pero nakagapang yon ng napakabilis. Binato ko yon ng kung ano-ano pero nakasuot pa rin sa bintana at nakalabas. Nung silipin ko yung bintana, wala akong nakitang ahas na gumagapang palayo. Sa halip ay isang pusang itim na iika-ika ang tumatakbo palayo habang nakatingin sa akin. Nagtayuan ang mga balahibo ko kaya sinarado ko agad ang bintana. Dahil sa komosyon ay nagising sina Ate Che. Sinabi ko sa kanila ang nangyari at sabi ko pa ay may hinala akong aswang ang nakita ko. Paano ba naman? Mula sa paa ng tao sa ilalim ng kama ay naging ahas yun at nang lumabas sa bintana ay naging pusa. Pagkatapos noon ay lagi naming sinasara ang bintana. Tiwala kasi kaming ligtas naman dahil sa grills noon. Pero hayon at nakapasok pa nga. Naglagay na rin kami ng asin at bawang sa mga pwedeng pasukan ng aswang. Magmula noon ay naging mapayapa na muli ang pagtulog ni Nanay Tapia. Ako naman ay muling sumubok na mag-NLE at sa awa ng Diyos, Sir Neb, ay nakapasa na. Nangyari ito sa Ate Cindy ko. Ako nga pala si Madjo. Sana maibigan nyo ang kwentong katatakutan sa buhay ni Ate Cindy. Sabi nila tatay, bata pa ang ate, ay may nagkagustong engkanto sa kanya. 8 taon daw noon si ate nang maging himatayin siya. Laging pinatatawag sa eskwelahan sina tatay para puntahan o sunduin si ate. Dahil nawawalan siya ng malay sa kalagitnaan ng klase o kaya ay habang naglalaro sila. Kapag nagigising na si ate, ay bigla-bigla siyang bumabangon na para bang walang nangyari. Yung tipong binabalikan niya yung ginagawa niya bago siya nawalan ng malay. Tapos magugulat na lang daw ito na tinapos na ang kanilang paglalaro o kaya ay nasa klinika na siya ng kanilang eskwelahan. Kapag tinanong kung anong nangyari bago siya nahimatay, ay wala siyang maisagot. Hindi niya alam na nawalan siya ng malay dahil sa buong akala niya ay diretso lang sila sa paglalaro o kaya ay pagkaklase. Ang takot nila tatay noon, baka raw may kung ano na sa utak ni ate, kaya siya bigla-biglang nawawalan ng malay. Pero sinalolo naman daw, ay sa albularyo kaagad dinala si ate, imbis na sa mga doktor. Ang sabi raw ng albularyo, ay may nakakakursunadang engkantado kay ate at gusto siyang mapangasawa. Nag-alay daw sinalolo ng manika na may nakadikit na picture ni ate sa muka. Tapos may paalak at itlog na nilaga pa raw. Nakiusap sila na yun na lang ang kunin imbis na si Ate Cindy. Pumayag naman daw yung engkantado at magmula noon ay naging normal na uli ang takbo ng buhay niya. Nakapagkolehiyo sa UPLB si ate. Scholar siya roon kaya na-afford nila tatay ang pag-aaral niya. Mabuti na nga lang at isang sakay lang at nasa bahay na siya. Kaya hindi na dagdag gastos sa dorm. Second year siya sa veterinary medicine nang unti-unting bumaba ang grades niya. Dumating sa point na nakagalitan na siya nila tatay dahil nanganganib na yung scholarship niya. Nung kinakausap na siya nila tatay tungkol doon, ay umiiyak na siya at ang sabi ay ayaw daw siyang payagan na galawin ng bangkay ng mga hayop. Tinanong nila tatay kung sino ang ayaw pumayag. Tapos tumuro si ate sa bintana. Wala namang tao roon at nang lingunin nila tatay si ate, ay tumawa na siya habang umiiyak. Parang nasisiraan ng ulo. Naisipan uli nila tatay na ipadoktor si ate. Pero ito na naman sila lolo, doon sa albularyo nila. Noong itatawas na si ate,
ay kating-kati siyang lumabas ng bahay. May nagagalit daw at kinukurot siya. At kalagitnaan ng pagtatawas, biglang may lumitaw na ahas sa dingding. Hahampasin sana yon ni tatay, pero sinaway siya ng albularyo. Alaga daw yon ng nagkakagusto kay ate. Maya-maya pa ay nagsulputan na yung santambak na ahas sa bahay. Nagtatakbo na ako palabas sa takot na matuklaw. Nalaman ko na lang ang sumunod base sa kwento nila nanay. Hari daw ng mga ahas ang nagkakagusto kay ate. Iba pa yun sa nagkagusto sa kanya noong bata pa siya. Pare-pareho lang din na engkantado. Hindi raw yun pabor sa kurso ni ate dahil naniniwalang nakakasakit siya ng mga hayop. Habang tinatawas ay napasubsob raw si ate sa unan dahil nakikita raw nito yung hari ng mga ahas. Maitim na lalaki raw na kalbo at puno ng kaliskis ang buong katawan. May dala pa raw itong ginintuang kwintas na hugis ahas din at binibigay sa kanya. Ayaw tanggapin ni ate siyempre. Noong ayaw umalis ng engkantado ay nagpakuha ng dinikdik na bawang yung albularyo at pinahid yun sa noo ni ate. Pinahawak din daw yung bawang kay ate at inutusan siya na ihagis yun sa hari ng mga ahas. Ayon kay ate Cindy ay napabahing yung hari bago biglang naglaho. Kasunod noon ay nagsialis din yung mga ahas na alaga niya. Mula noon ay lagi nang may dalang bawang si ate dahil ayaw raw pala ng mga ahas ng amoy noon. Gayunpaman ay nararamdaman pa rin ni ate ang presensya noong engkantado, lalo na kapag nagdadissect siya. Pero hindi raw gaya noon na pinanghihinaan siya ng loob kapag nagdadissect. Mula raw nang lagi na siyang may dalang bawang ay nawala na yung pakiramdam na yon. Minsan daw ay nagpapakita sa panaginip niya yung engkantado, pero saglit lang. Nawawala rin ito agad dahil may bawang siya sa ulunan. Hanggang ngayon daw na may pamilya na si ate, paminsan-minsan ay nararamdaman niya pa rin ang presensya noong engkantado. Pero hindi na yun nagpapakita sa kanya. Huwag niyo sanang sabihin ang totoo kong pagkakilanlan. Mas mabuti na itago niyo ako sa pangalang Barry. Listener din po ako ng channel niyo, kaya naisipan kong magpasa ng personal ko ring karanasan. Noong 18 years old ako, nakaranas ako ng matinding depresyon. Bale, mag-isa lang ako sa buhay. Only child ako at yung daddy at mommy ko, nasa abroad sila pareho. Nung una si daddy lang ang nasa abroad. Nung tumuntong ako ng 17, naisipan din ni mami na magtrabaho sa labas ng Pinas. Kaya naiwan ako mag-isa sa bahay. Ang tanging guardian ko sila tita na nakatira malapit sa amin. Siyempre malungkot sa akin na lagi silang wala. Alam ko naman na ginagawa nila yon para sa future ko, para hindi kami maghirap. Kaso kailangan ko rin ng presensya nila kahit papano. Umuuwi lang sila tuwing Pasko. Nung time din na yon, meron akong girlfriend na nakilala ko noong high school ako. 3 years na kami. Kaso dahil sa isang hindi pagkakaintindihan, nauwi sa away. Hanggang sinabi niya sa akin na maghiwalay na lang daw kami. Sobrang gumuho yung mundo ko noon. Ang bigat ng pakiramdam ko. Kasi lahat ng mahal ko sa buhay, iniiwan ako. Nagkulong ako sa bahay. Hindi na ako pumapasok. Buong araw lang akong nakahilata sa bahay. Walang ginagawa. Paminsan-minsan naglalaro ako ng computer. Pero minsan naman, mas gusto kong matulog na lang. Kumakain lang ako kapag sobrang gutom na talaga ako. Ewan ko ba, nawalan na ako ng gana sa maraming bagay. Isang gabi nakatulala ako noon sa kisame. Nung maramdaman ko na may malamig na gumagalaw sa binti ko. Tumayo ako. May matabang ahas na gumagapang sa kama ko. Kulay dilaw siya. Tapos parang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw nung oras na yun. Lumapit yung ahas. Grabe yung tibok ng puso ko.
Para akong sasabog dahil sa takot. Biglang nagsalita yung ahas. Sabi niya sa akin, tumayo raw ako. Pumunta sa kusina. Tapos kunin ko yung kutsilyo at saksakin ko raw ang sarili kong tiyan. Malinaw na malinaw sa akin yung boses na yon. Galing doon sa dilaw na ahas. Nakita ko na gumapang na palayo yung ahas. Gumapang sa dingding at lumabas sa bintana. Kusang gumalaw yung katawan ko. Nablangko yung isip ko. Tapos ang laman lang ng utak ko yung sinabi ng ahas. Naglakad nga ako sa kusina. Mabagal. Pagdating ko doon, hinanap ko yung kutsilyo. Kinuha ko yun. Umiiyak na ako. Tinutok ko sa tiyan ko yung kutsilyo. Tsaka ako narinig na may sumigaw ng pangalan ko. Paglingon ko sa may pinto, nandoon si tita. Doon na ako nabalik sa tamang pag-iisip. Binitawan ko yung kutsilyo, tapos umiyak ako ng umiyak. Kinuwento ko kay tita yung nangyari. Sabi niya, demonyo raw yung ahas na yon. Matapos ang pangyayaring yon, doon muna sila tita tumira sa bahay. Sinama niya yung dalawa niyang anak na makulit. Nagkaroon tuloy ako ng kalaro sa bahay. Kahit papano ay naibsan yung depresyon ko. Tuwing bago matulog, nagdarasal kami. Sabi ni tita sa akin, basta raw magdasal ako gabi-gabi, ay siguradong hindi na uli ako dadalawin ng demonyong ahas na yon. Totoo naman. Simula noon, mas naging masayahin na ako. Salamat kay tita. Okay na ako ngayon. Sa awa ng Diyos ay nakagraduate naman ako ng kurso ko. Kasama ko na sila mami at daddy. Hindi na sila bumalik pa ng abroad. Masaya na uli ang buhay ko. Sir Neb, kamusta po? Ang pangalan ko ay Silvio. Ako ay 94 years old na. Malakas pa naman ang pangangatawan ko pero mahina na ang paningin. Ito nga't naisulat lamang ang kwento ko sa tulong ng aking apo sa tuhod na si Becca. Sila ng kanyang mga pinsan ang kumumbinsi sa akin na ikwento ang mga karanasan ko noong aking kabataan. Kaya heto at may ibabahagi ako. Ito ay isa lamang sa marami kong karanasan ukol sa mutya na pinagpasapasahan ng aming pamilya. Panahon pa ng mga Kastila ay meron ng iniingatang trabungko ang aking pamilya. Ang trabungko ay isang bato na nanggagaling sa matatandang ahas. Kusa itong ibinibigay ng engkantadong ahas o kaya naman ay napupulot sa gubat. Sa kaso ng aming trabungko, ito ay napulot ng aking kalululuhan. Naagaw ng trabungko ang kanyang atensyon habang nangangaso ng baboy ramo sa gubat. Kumikinang kasi yun sa kadiliman ng gabi. Isa yung katangian ng trabungko. Kulay puti yun na nagpapakita ng liwanag sa isang taong gusto nitong magmay-ari sa kanya. Magmula noon ay nagpasalin-salin na sa aming angkan ang trabungko. May taglay yung swerte sa lahat ng aspeto, pangontra sa lahat ng elemento at proteksyon sa kaaway. Napakalakas na mutya ng trabungko, kaya naman marami ang nag-iinteres dito. Kabilang na ako syempre. Noong nasa edad 30 o magti-30 pa lang ako, ay dinapuan ng sakit sa baga ang Tiyo Narding at kinailangan niyang ipamana ang mutya bago siya mamatay. Inaasahan noon ng kanyang mga anak na sa isa sa kanila ipamamana ang trabungko. Kaya laking gulat naming lahat nang ako ay kanyang ipatawag dahil sa akin daw ipamamana ang trabungko. Hindi makapaniwala ang mga pinsan ko at ang sabi ay inimpluwensyahan ko ang tiyo kaya sa akin yun pinamana. Sa takot ko na pag-ugatan pa ng away ang trabungko ay hindi ko yun tinanggap. Pero nung mailibing ang tiyo ay nawalang bigla ang trabungko. Anong gulat ko nang yon ay matagpuan ko sa lagayan ng patuka ng aming mga manok. Binalik ko sa pinsan kong si Mando ang trabungko dahil siya yung panganay na anak ni Tiyo. Tuwang-tuwa si Mando dahil sa kanya ko binigay ang trabungko. Pero makaraan ng ilang araw
ay nakita ko na naman sa lalagyan ng bigas ang trabong ko. Muli, binigay ko yun kay Mando na noon ay nagtataka na kung paano ko nakuha ang mutya. Hindi ko rin alam, kako. Sabi ko ay lagyan niya ng tali at ikwintas sa kanyang sarili para hindi mawawala. Sinunod naman ako ni Mando. Naroon pa ako sa kanila ay ginagawa na niya ng bahay ang trabong ko at ginawang kwintas. At muli ilang araw ang nagdaan ay sa lagayan ng damit ko naman nakuha ang trabong ko. Doon ay kinausap na ako ng masinsinan ni Mando. Baka raw ako sadya ang pinili ng mutya. Kaya kahit ibigay yon sa kanya ay bumabalik sa akin. Aniya ay ritwalan ko na lamang ang mutya at ako na ang mga laga rito. At bilang may basbas na nga ng panganay ng Tiyo Narding, edi tinanggap ko na. Ilang linggo rin akong nagpopoder noon para sa trabong ko. Hanggang sa nalaman ko na yung iba palang kapatid ni Mando ay nagalit dahil pinaubaya niya sa akin ang mutya. Ang sabi ni Mando ay lumayo muna ako dahil baka may gawing hindi maganda ang mga pinsan ko para mabawi ang trabong ko. Una ko raw pakaiwasan ay si Mael na siyang nakaaway pa nga ni Mando dahil sa mutya. Medyo napaisip din ako dahil nga itong si Mael ay miyembro ng PC Police. Pero ayon kay Mando ay hindi siya natatakot para sa akin, kundi nangangamba siya para kay Mael. Alam niya kasi ang kapasidad ng trabong ko at ayaw niyang mapahamak ang kanyang kapatid. Kaya naman pinayuhan niya akong lumayo na lang muna. Naunawaan ko si Mando kaya sinunod ko ang kanyang sinabi. Nang ibang bayan kami ng aking mag-iina. Dala ang trabong ko ay pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa karunungang lihim para magamit ko ang buong kakayahan ng mutya. Hindi ko alam noon kung bahagi pa rin ng kapangyarihan ng mutya ang natamo kong tagumpay sa negosyo. Pero nung kami ng asawa ko ay nagtayo ng pansitan doon sa bayan na pinuntahan namin, ay umunlad ito at lumago. Sa loob lamang ng 2 taon ay masasabi kong nakaluwag kami sa buhay. Dahil sa tagumpay ng pansitan ay hindi ko namalayan na nakarating pala kay Mael ang tungkol dito at kami ay kanyang natuntun. Isang gabi na ako ay namimitas ng dahon ng sibuyas para sa pansit ay nakaramdam ako ng pagkabalisa. Hindi ko yun pinansin kaya naman huli na ang lahat nang ako ay dakmae ni Mael at ilan pang kalalakihan. Pilit kinukuha ni Mael ang trabong ko sa akin. Nung mga sandaling yon ay ramdam kong kayang-kaya kong lumaban sa kanila. May nagtutulak sa aking katawan na pumalag at gumalaw ng naaayon sa pakikipaglaban. Umiinit ang aking noo at parang pumipintig. Kaya kong makipagsabayan sa kanila kahit na sila ay mas marami. Kaya lamang ay natatakot ako sa maaari nilang gawin sa aking mag-iina. Baka habang nakikipagharap ako sa kanila, may mga kasama silang punteryahin ang aking pamilya sa loob ng bahay. Kaya hindi na ako nanlaban. Napapikit na lang ako nang may sumipa sa mukha ko. Hindi ko alam kung si Mael yun o isa sa mga kasama niya. Pero sinipa raw ako dahil nagkukulay ginto ang aking mga mata at tinutubuan ng kaliskis ang mukha ko. Isa pang buntal at sinigawan ako ni Mael. Pilit niyang sinasabi na ibigay ko na raw. Alam ko naman ang hinihingi niya. Hinubad ko ang trabong ko na nakakwintas sa aking leeg at binigay sa kanya. Saktong paalis na sila ay tsaka lumabas ang aking mag-iina. Napaiyak na lamang sila nang makita akong nakalugmok sa lupa. Hinayaan ko na lang si Mael sa gusto niya. Naisip ko rin kasi na noon ngang kusa kong binibigay kay Mando ang mutya ay bumabalik yun sa akin. Ano pa kaya kung ganoon na pwersahan yung inagaw sa akin? Tuloy ang buhay, may trabong ko o wala. At makaraan ng halos 1 buwan, habang nagkakahako sa pansitan, ay nakapako sa lagayan ng barya ang trabong ko. Nagbalik nga ito sa akin, ngunit alam kong kasunod noon ay darating si Mael para agawin itong muli. Pinaghandaan ko na ang kanyang pagbabalik. Pinauwi ko muna sa probinsya nila sa Bataan ng aking asawa, kasama yung mga anak namin.
Huwag ka ako silang mag-alala sa akin dahil tutulungan ako ng trabong ko. Dumaan ang mga araw at linggo pero hindi dumating si Mael. Doon na ako nanaliksik kung bakit sinukuan niya ang mutya at aking napag-alaman na nag-awol pala siya sa serbisyo. Naglahong parang bula si Mael 2 araw bago makabalik sa akin ang mutya. Ilang linggo pa ang nagdaan at walang Mael na sumulpot para manggulo kaya pinabalik ko na ang aking mag-iina. Gayunpaman ay hindi ako nagpakakampante. Hindi ko iniwan ang posibilidad na naghahanda lamang siya para ako ay balikan. Ika-4 na pong araw ng pagkawala ni Mael ay nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Sa panaginip na yon ay tampok si Mael na nasa isang gubat. Ang isa niyang kamay ay pirming nakakuyom dahil nakabalot sa itim na tela. Nakaupo siya sa isang bato na tila malalim ang iniisip. Nung alisin niya ang tela sa kanyang kamao at ibuka ang palad ay tumambad ang trabong ko. Pero yun ay marumi ang kulay. Nilapag niya sa dahon ng trabong ko tsaka nilabas ang isang maliit na libreta. Binasa niya ng tahimik ang nakasaad doon habang pasulyap-sulyap sa trabong ko. Matagal na nanahimik si Mael. Pagkatapos ay padaskol niyang dinampot ang mutya at akmang ibabato yon. Pero nagpigil siya at sumigaw na lang. Walang ano-ano ay may bumagsak na malaki at mahabang kobra sa harapan ni Mael. Nagulat siya lalo na nang tumayo ang ahas at tuklawin siya sa sikmura. Nahawakan niya yung ahas para ihagis pero natuklaw siya mula sa braso. Nakatakbo pa si Mael bago niya naalalang ikuskus ang kanyang mga sugat sa trabong ko. Sa pag-asa marahil na matatanggal noon ang kamandag. Pero napakabilis umepekto ng kamandag ng kobra. Ilang sandali pa at umiikot na ang mga mata ni Mael. Hindi na siya makagalaw pero umuungol pa. Maya-maya ay isang napakalaking sawa ang dumating. Halos kasing tabayo ng hita ni Mael. Inamoy-amoy siya ng sawa bago ito ngumanga at nilulo ng kanyang mga paa. Wala nang nagawa si Mael kundi ang umungol. Kitang-kita ko sa aking panaginip kung gaano katagal siyang naghirap habang dahan-dahang nilululon ng sawa. Parang bangungot yun sa aking isipan na nang ako ay magising ay pawis na pawis ako at napakalakas ng kabog ng dibdib. Kinimkim ko ang panaginip na yon at inisip na panaginip lang yon at si Mael ay nasa tabi-tabi lang. Subalit nagdaan pa ang ilang buwan at taon na walang Mael na lumitaw. Maging si Namando ay walang ideya kung saan naroon ang kanilang kapatid. Kaya naman pinagpalagay ko na maaaring totoong tinuklaw ng kobra si Mael at nilulun ng sawa pagkatapos. Siguro ay parusa sa kanya ng mga nagmamay-ari sa trabong ko. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ko pa rin ang trabong ko. Ginamit ko ito sa makabubuti sa aming pamilya, sa abot ng aking makakaya. Sa oras ng aking pagpanaw ay alam ng aking mga anak kung kanino ito mapupunta at kung paano nila dapat na pangalagaan upang sila ay alagaan din ito.